Buwisit. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik si David. Siguro nag-enjoy na siyang kasama si Katrina. Naiinis na ako. Kanina pa ako nilalamon ng selos, pero pinipigilan ko lang. Ayoko kasing makita ng mga tao na nababaliw ako dito. Mag-isa pa naman akong nakaupo sa buhangin habang nakatingin kay Michael na lumalangoy sa mababaw. Mga negatibo na rin ang tumatakbo sa isipan ko dahilan para mapagbuntungan ko ng galit ang buhangin sa aking kamay. Hayes! Talagang inaabuso mo ang kabaitan ko, sambit ko sa sarili. I always check the time on Ineve's cellphone para malaman ko kung ilang minuto na lang. And bullshit, 5 minutes left at matatapos na ang binigay kong oras sa kanya. Tiate. I hate you, David. Paasa ka, muli kong bigkas. Tumayo na ako at nilapitan si Michael para patigilin na ito sa paglangoy. Hindi ko na kayang maghintay pa sa wala. Masyado na siyang abusado. Umahon ka na dyan, Michael. Uwi na tayo, sigaw ko sa bata. Ano po, balik na turan niya na tila hindi nito naintindihan ang sinabi ko. Uwi na tayo, pag-ulit kong sambit. At sa pangalawang beses, narinig niya na ito. Bakit po tayo uwi, Mama? Nasaan po si Papa? Tanong nito sa akin. Nandoon sa kabit niya. Kaya umalis na tayo dito dahil nairita lang ako, diretsang wika ko. Kabet? Sinong kabet, Mama? He asked again. Ang hirap ipaliwanag, Michael. Ang mabuti pa, mamaya ka na magtanong ha, turan ko na lamang. I hold his hand and we walk together. Hindi pa man nakakalayo, may humarang na lalaki sa amin. Hi miss, can get your number, saad nito na may ngiti sa labi. Gwapo siya, matipuno at nakakaakit din ang dimples niya. I was about to say yes, pero si Michael na mismo ang sumagot. Hindi pwede. Magagalit ang papa ko, maangas na sambit ng bata. Oh, anak mo pala? I thought, dalaga ka pa. Hindi kasi halata sa itsura mo na may anak ka na, wika ng binata dahilan para masiyahan ako. Siyempre, nakakataba ng puso na marinig yon mula sa bibig ng iba. Kahit papano, may naka-appreciate din ng ganda ko. Huwag mo nang bulahin ang mama ko. Saka, yung tingin mo, dapat sa mukha lang, wag sa dede ng mama ko. Naiintindihan mo ba yon ha, pagduduro ni Michael? Daig niya pa ang malaking tao dahil sa inaasta niya. Anak, tumigil ka nga. Nakakahiya. Hindi kita tinuruan ng ganyan pagsasaway ko. Mama, pinoprotektahan lang kita. At binilin sa akin ni Papa David na huwag kong hahayaan na mailumapit na ibang lalaki sayo, tugon niya bilang paliwanag. Napakamot na lamang ako ng batok at humingi ng pasensya sa kaharap namin. Sorry, we need to go, sambit ko rito. Bago pa man kami makaalis, muling nagsalita ang binata. I hope to see you again. It's nice meeting you, pakindat na sabi niya. Pero si Michael, dinilaan lang ito at siya na mismo ang humila sa akin palayo sa lalaki. Michael, mali ang ginawa mo ha. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganoon, lalo na sa mga may edad sayo, pangangaral ko sa bata. Mama, hindi ko po gusto ang titig niya sayo. Wala po akong tiwala sa taong iyon, muli nitong saad. Kahit kailan talaga, hindi ko matalo-talo ang anak ko. Nga pala mama, nasan pala si Papa? Paano tayo uwi? Alam mo ba kung saan ang sakayan, pagtatanong niya. Napatigil kami sa paglalakad at nagkatinginan sa isa't isa. Yun lang. Wala akong alam dito matamlay na bigkas ko. Naku naman mama. Nagmamadali ka po tapos hindi mo naman pala alam. Naudlot tuloy yung paglangoy ko. Ang cute pa naman nung babaeng kasama ko kanina, tura nito na may paghihinayang sa boses. Marahan ko siyang binatukan dahil ngayon ko lang nalaman na masyado siyang pabibo. Kaya pala, hindi umaahon dahil sa batang babae. Mama naman, ngusong sambit niya. Manang-mana ka talaga kay David, babaero, inis kong saad. Tiff naalala ko tuloy ang ex-girlfriend niya. Magkasama sila ngayon. Ang David na iyon, nakakakulo ng dugo. Dumating lang si Katrina, ang bilis niya. Ni hindi man lang naisip na bumalik. Iniwan talaga tayo dito. Kapag yan nakita ko, hindi ko talaga siya kakausapin. Manigas siya, pagalit kong sabi habang nakapamiwang. Nagsasalubong na ang kilay ko at konti na lang sasabog na talaga ang aking mukha.
Galit ka na ba sa lagay mong yan, wika ng nasa likuran ko. Galit na galit ako, I replied. Pero unti-unti kong naramdaman ang braso nito na pumulupot bigla sa katawan ko. Sorry na honey. 0 minutes late lang naman ako, he whispered. Teka, si David na ba to? Anong sorry ka dyan? Akala mo ba lahat ng sorry, maibabalik sa dati ha? Bulyaw ko nang alisin ko ang yakap niya. Nag-usap lang kami ni Katrina, inayos ko ang tungkol sa amin. And I said, na meron na akong girlfriend, pahayag ni David. I'm not asking, pataray kong tugon. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano, kaya sinabi ko na. So sorry, seryosong bigkas niya. Hindi ako marupok ha. Pero sige na nga, bati na tayo. Basta wag mo nang ulitin, turan ko sa binata. Mumiti ito at dinampian ako ng halik sa labi. Opo. Hindi na maulit, Commander, okay na po ba? Ayos na kayo diba? Baka pwede na akong lumanggoy ulit. Naghihintay na ang girlfriend ko, pagsisingit na sambit ni Michael. Sabay kaming tumawa ni David dahil sa kalokohan ng anak namin. Go ahead. Suportado kita dyan, saad naman ng papa niya. Hindi man sila magkadugo, pareho naman sila ng ugali. Overnight. Ito agad ang desisyon na binitawan ko kanina habang enjoy si Michael sa beach. Sinabi ko sa kanila na dito kami magpapalipas ng gabi, para sa ganun maging sulit ang pagpunta namin sa lugar na to, but the truth is, may pinaplano ako ngayong gabi. Balak kong mag-propose kay Kate. Balak kong hingin ang kamay niya para maging asawa ko na siya. Hindi ko na kasi hahayaan na tumagal pa ang lahat. Alam kong mabilis dahil hindi pa nag-isang buwan ang relasyon namin, pero gusto kong makasal kami. Napatitig ako ngayon sa maliit na box na hawak ko. Singsing ito na binili ko kanina. Kaya nga ako natagalan sa pagbalik dahil dumaan pa ako sa jewelry para bumili nito. And happy to say, napili ko ang maganda at mamahalin na singsing. A diamond ring that cost million. Ganyan ko kamahal si Kate. Papa, ano po yung hawak mo? Sulpot na tanong ni Michael. Muntik ko pang malaglag ang singsing dahil sa biglaang pagsulpot niya sa harapan ko. Nak naman, wag mo akong bulatin ng ganyan, usal ko sa bata. Hindi po kita ginugulat papa, nagtatanong lang po ako ng maayos, he said. Piloso po talaga to, Hais. Nasaan ba ang mama mo? Kasama mo ba? Tanging sambit ko. Nakikita mo po ba si mama sa tabi ko? Balik na saad niya. Hindi, I replied. O edi, wala po siya dito papa. Hindi ko siya kasama, muling turan niya. Tangina! Naiisahan lagi ako ni Michael. Akala ko ba okay tayo? Bakit parang binabara mo ako? I asked him. Kasi papa, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano ba kasing tanong mo, kung ano po yung hawak mo? Kanina ka pa kasi tulala at nakangiting mag-isa. Ay ito ba? Para ito sa mama mo, wika ko naman. Sa puntong ito, lumuhod ako para maging kapantay ko si Michael. Balak kong mag-propose ngayon sa mama mo. Para makasal agad kami, pag-aamin ko. Kasal? Wow papa! Gusto ko yan, bigkas niya na lumalaki ang mata sa saya. Gustong-gusto ko na rin mapangasawa ang mama mo. Gusto ko maging legal ang pagsasama namin at maging legal kitang anak, seryoso kong sagot. Siguro kapag nangyari na yon, ako ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Ang bait mo papa. Kaya gusto kita para kay mama. Basta wag mong sasaktan ng mama ko ha. Kapag pinaiyak mo si mama, makakalaban mo ako, saad nito na may pagbabanta sa boses. Ginulo ko ang buhok niya at nangako. Hindi ko sasaktan ng mama mo. Wala sa isip ko nasaktan siya, tugon ko at tumayo ulit. So ano, tulungan mo ako ha? Hanapin mo ang mama mo tapos papuntahin mo sa pinaka-last floor ng hotel, pag-uutos ko sa kanya. Walang problema papa. Ako ang magiging tulay para sagutin ka ni mama. Saka, sigurado naman ako na matutuwa yon sa gagawin mo, sambit nito at kumaripas ng takbo. Hindi na rin ako nagsayang pa ng minuto at tumungo na ako sa itaas para tingnan kung handa na ang lahat. May inutusan kasi ako para maayos ang setup sa last floor. Sir, okay na po, bungad na saad ng babae sa akin pagkapasok ko. Tiningnan ko ng mabuti ang bawat sulok at makikita ko na pulido at maganda ang kinalabasan. Thank you, tugon ko kasabay ng pag-abot ko ng bayad sa dalaga. Welcome sir, I need to go na po, pagpapaalam nito at tuluyang lumabas. Parang nasa castle ang design at style ng room.
Dito mo mararamdaman na para kang hari dahil sa kagandahan ng loob. At ngayong gabi, magiging reyna ko na si Kate. Siya na lang ang kulang sa buhay ko. Bilis na po mama. Ang bagal mo namang maglakad, rinig kong boses mula sa labas. Boses yon ni Michael na animoy pinapabilis ang kilos ng mama niya. Ang batang to, daig pa ang matanda kong umasta. But I love his personality. Masyado siyang bibo at nakakatuwa siyang panoorin. Kahit hindi ko siya kadugo, para sa akin, anak ko na si Michael. Bakit ba kasi? Ang sakit na ng paa ko ha? Kanina mo pa ako kinakaladkad. Hindi dito ang room natin, anak. Bumaba na tayo. Baka hinahanap na tayo ng Papa David mo, wika ni Kate sa bata. Palihim akong tumatawa dahil sa kakutan ng boses nilang mag-ina. I can't wait to be her husband. Na-excite na ako na maging misis ko siya. Buksan mo na mama, dali, bigkas ni Michael sa kanyang ina. Alam mo anak, hindi kita tinuruan ng maling asal ha. Makaalis na nga, inis nitong Saad. Mama, ang ngili mo. Hindi ka na bata para magpakipot. Bubuksan mo lang naman, usan nito sa magulang. Heis! Ang kulit mo. Ano ba kasing meron sa pesting room na yan? Kapag may multo akong nakita, talagang iwan kita dito, pagalit niyang sabi. Unti-unti kong nasilayan ang marahan nitong pagpihit ng pinto dahilan para mabuksan niya ang room. Pero buti na lang, nasara ko agad ang ilaw kaya hindi niya agad ako nakita. When she was about to press the switch on, hinanda ko na ang sarili. 1, 2, 3. Salitang Will Very Mary Ellie ang gumuhit mismo sa ilaw. Iba't ibang ilaw ang gamit kaya makulay ang datingan. I love you Kate. I love you always, malambing na sambit ko. Sinabayan ko ng music ang bawat paglapit ko sa kanya. Hindi bongga ang proposal ko, pero pinaghandaan ko rin to, ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko, honey. Kaya habang maaga pa, gusto ko nang hingin ang kamay mo at iharap ka sa altar. Alam kong pinangarap mo to sa ibang lalaki noon, pero ako na ang tutupad noon para sa'yo. Mahal na mahal kita Kate, higit pa sa pagmamahal ko sa sarili, pahayag ko at dahan-dahan akong lumuhod sa harapan niya. So, will you be my long-time partner? Will you be my wife? Patuloy kong bigkas. Naiiyak itong tumango na bilang sagot sa tanong ko. Kaya sinuot ko ang singsing sa daliri niya at hinalikan siya ng mariin sa labi. This girl in front of me is now my fiance. Abot langit ang saya ko nang lumuhod sa harapan ko si David. Isa ito sa kahilingan ko kay Lord na gusto kong maranasan. Ang sarap lang sa pakiramdam dahil tinanggap ako ni David. Tinanggap at minahal niya ako sa kabila ng pagiging single mom ko. Tama nga sila, sa mata ng lalaking seryoso, perpekto ka sa paningin nila. At ganito nga ang pinaparamdam ng binata sa akin. Hindi niya ako binigo kahit dumating si Katrina. Pinili niya ako. Pinili niya kami ni Michael. Kaya kampante na ang kalooban ko na hindi niya ako sasaktan. Naduduwal ako, bigkas ko sa kanila. Nasa hapagkainan kami at si David mismo ang nagluto ng ulam. Kaso nung hinain niya ito at nilagay sa mesa, bigla akong nasusuka. Hindi ko nagustuhan ang amoy. Parang panis na eh. Kaya mabilis akong lumayo sa mahabang mesa at tumakbo sa mailababo. Nga pala, it's been 2 months since mag-propose si David. At, sa sunod na buwan, ikakasal na kami. Minamadali ng lalaki ang lahat para maging legal na asawa ko siya. Ginagawa niya raw ito dahil ayaw niyang maagaw ako ng iba, especially sa totoong ama ni Michael. Ewan ko ba sa kanya? But until now, takot pa rin siya sa pwedeng gawin ng ex-boyfriend ko. Wala daw siyang tiwala sa taong iyon, kaya hindi ko naman siya masisisi. Dinatnan ka na ba? Tanong ni David sa likuran ko. Hindi ako dinatnan eh, tugon ko at napaayos ng tayo. Alam ko na yata ang nasa isip ng binata. Dahil maging ako, ganun rin ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ako dinalaw ng regla at halos lahat ng paborito ko noon, inaayawan ko na. Hindi na sa akin bago ang pagbubuntis dahil nga single mom ako nung nakilala ng lalaki. Sasamahan kitang magpa-check up ngayon, pagdedesisyon nito. Ha? As in, ngayon na talaga, yes honey. Gusto kong makumpirma ang hinala ko. As can't wait to hear from the doctors na buntis ka, masayang wika niya na may excitement sa boses. Kaya agad kaming tumungo sa hospital. Hindi na namin sinama si Michael dahil busy na ito sa pagkain.
Nang makarating kami doon, agad akong chinek ng doctors. And after 30 minutes, nakangiti siyang umupo at sinabi ang good news sa amin. Congratulations! Buntis ang asawa mo. Magkakaanak na kayo, sambit nito. Siyempre natuwa ako sa nalaman ko. Pero mas natuwa si David dahil nagawa nitong tumalon at sumigaw. Natatawa tuloy ang doktor sa pinakita niya. Sabi ko na, makakabuo tayo. Wala kasi akong sinayang na sperm, proud na wika niya. Kinurot ko ito sa tagiliran dahil nakakahiya sa doktor ang pinagsasabi nito. Thank you po, Doc. Aalis na po kami. Mahirap na, baka pati posisyon na ginawa namin, mabanggit niya, saad ko rito. Hinila ko na si David palabas nang makabayad kami. Pero hanggang kalsada, patuloy siyang sumisigaw. Kaya yung atensyon ng mga tao, napunta sa kanya. Magiging tatay Gediday. Malakas nitong bigkas. Hoy, tumigil ka nga. Baka sabihin nila, baliw ka, pahayag ko para sitahin siya. Honey, ang dami kong pinahid na sperm sa kumot noon. Kaya hindi ko mapigilan ang emosyon ko nang malaman kong buntis ka, pagtuturan niya. Hays, tanging saad ko at pumasok na lamang sa kotse. Akalain mo yon, hindi lang ikaw ang ihaharap ko sa altar. Pati yung baby natin ipapakilala ko sa harapan mismo ng Diyos. God is good talaga, wika nito bago pinaandar ang sasakyan. Ang totoo niyan, masayang-masaya din ako. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Medyo nega kasi ang utak ko sa ganitong pangyayari. I love you, Kate. Hindi ako magsasawang sabihin yan. Don't worry, aalagaan ko kayo ng magiging anak natin, muli niyang sabi. Umiti na lang ako at hinawakan ang tiyan. Ang swerte ng baby namin. Ang swerte niya dahil si David ang magiging tatay niya. Nakauwi kaming safe sa bahay. Marahan kasi ang pagdadrive ng binata na halatang nag-iingat siya. Kung noon, mabilis itong magpatakbo ng sasakyan, ngayon halos pagong na kong kumilos. Siguro dahil buntis ako at umiiwas siya sa aksidente. May maganda kaming balita sa iyo, Michael, agad na pahayag nito. Ano po yon, Papa? Tugon ng bata habang kumakain ng fried chicken. Buntis ang mama mo kaya magkakaroon ka na ng kalaro, saad niya dahilan para mabitawan ni Michael ang kinakain. Bibog buntis ka, Mama? Magkakababi ka ulit, Mama, bigkas nito sa akin. Tumango ako bilang sagot. At nakita ko sa mukha niya ang kasiyahan. Pero unti-unti, bigla siyang natahimik at napalitan ng lungkot ang reaksyon. Oh! Anong itsura yan? Akala ko ba, gusto mo ng kalaro, tanong ni David. Gusto nga po, gusto naman pala. Pero bakit parang malungkot ka? Wala po. Huwag niyo na po akong isipin, tugon niya sa lalaki. Michael, may problema ka ba? I-ask him already. Kasi Mama, naisip ko, paano ako? Kasi 'di ba, hindi naman ako totoong anak ni Papa David. Tapos yung baby sa tiyan mo, totoong anak siya. Ibig sabihin ba, hindi niyo na ako mahal, sambit niya habang nakanguso. Nagkatinginan kami ni David dahil alam namin ang pinupunto ng bata. Anak, makinig ka sa akin ha. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na yan. Hindi man kita kadugo pero mahal kita. Totoong anak ang turing ko sa'yo. Kaya walang magbabago kahit manganak pa ang mama mo, litanya nito. Napawi naman ang lungkot sa mukha ni Michael, kaya mahigpit kaming nagyakapan sa isa't isa. Sana kung magkaroon man ng problema sa pamilya namin, sana walang bumitaw. Sana hindi ako bitawan ni David. Si David, siya yung excited na lumabas ang baby sa tiyan ko. Hindi pa nga lumulobo ito, panay-isip na agad siya ng pangalan. At iniingatan niya ako ng husto. Masyado siyang protective sa pagbubuntis ko. Ayaw niya akong gumalaw ng gumalaw para hindi maalog at malaglag ang bata. Kaya lumipat na ako ng kwarto sa baba para hindi ako mahirapan sa pag-akyat. Mahirap na, baka daw kasi madulas ako. Hindi lang sapat si David sa akin, kundi sobrang blessing siya na binigay ni God. Ngayon lang kasi ako nakatagpo ng lalaking ganito. Ang swerte ko dahil nasa tamang tao na ako. Hindi man ako naging masaya sa una kong karelasyon. But this time, halos minuminuto akong nakangiti. Sabay na tayong maligo, honey, bigkas nito habang naghahanap ako ng damit sa closet. Niyakap niya ako mula sa aking likod at bahagyang kinagat ang leg ko. David, ang baho ko pa, pagsisita ko sa lalaki.
So what? Asawa na kita, Kate. At ang mag-asawa, hindi dapat nandidiri sa isa't isa, wika niya sa kabila ng paghalik nito. Pero hindi ako mabango, bigkas ko ulit na may kasama pang ungol. Nahuhuli niya kasi ang kiliti ko kaya hindi ko mapigilan ang sarili. David, stop it, sa honeymoon na lang tayo bumawi. Turan ko nang hawakan ko ang kamay niya at alisin sa katawan ko. Hinarap ko siya at pinisil ang ilong. Maliligo na ako ha. Huwag kang susunod, saad ko rito. Pumasok na ako sa banyo at nilock ito para masiguro na hindi makakapasok si David. Nahihiya pa kasi ako sa kanya. Hindi pa ako sanay kahit nakita na nito ang katawan ko. Binilisan ko lang ang pagligo at matapos noon, lumabas na ako. Pero si David, nanatiling nasa kwarto. Nakahiga siya sa kama habang malalim ang iniisip nito. And guess what? Nagsasalita siyang mag-isa. Kapag babae ang anak namin, Divina. At kapag lalaki, Cardo, para astig at hindi namamatay, saad nito na tila kinakausap ang sarili. Palihim akong tumatawa habang pinagmamasdan ang lalaki. Sobrang cute niya tingnan at hindi halata na siya ng kumpanya. Hindi muna ako lumapit sa kanya at nanatiling nakasanday sa pader. Hays, mali. Dapat Unike ang ipangalan ko sa anak namin, wika niya ulit. Saka lang siya natigilan ng kumatok ang yaya namin sa pinto. Sir! Sir David, may tumatawag po sa telepono. Galing sa kumpanya, sambit nito kaya mabilis tumayo ang lalaki. Panira naman usal niya at dali-daling binuksan ang pinto. Pero bago siya humakbang palabas, tinapunan niya ako ng tingin. Honey, sasagutin ko lang ang tawag ha. I'll be back, so be ready, pahayag nito na may ngisi sa labi. Tila alam ko ang pinaparating niya ha. Kinakabahan tuloy ako, baka maging kambal ang batang dinadala ko sa tiyan. I apply lotion to in my legs and arms. At syempre, bestida ang sinuot kong damit para maging malaya ang paggalaw ko. Sa kalagitnaan ng aking pagsuklay, bumukas muli ang pinto at nasilayan ko ang aking asawa. I'm sorry honey, hindi yata ako makakauwi ngayong gabi. May kailangan akong puntahan. May meeting ako sa Cebu together with M. Xiao, pagsasaad niya. Ganon ba? So aalis ka ngayon, ask him. Tumango naman siya bilang sagot. Samahan na kita, turan ko ulit. Huwag na honey, baka mapagod ka pa. Saka isang araw lang ako mawawala, wika niya kaya ngumiti na lang ako. Naisip ko kasi na baka maging sagabal pa ako sa meeting niya. Siya kasi ang nagsabi na huwag muna ako magtrabaho bilang sekretary dahil ayaw niya akong ma-stress. Magbibihis na ako. Hinihintay na raw ako sa airport, paalam nito at hinalikan muna ako sa labi. Sige, ingat. I love you, malambing na saad ko. Nakakalungkot man, pero ganito talaga kapag may responsibilidad na dapat atupagin ang asawa ko sa kumpanya. Sinamahan ko siya palabas ng bahay at niyakap ng mahigpit. Alam ko kasi na mamimiss niya akong yakapin kahit isang gabi siya sa Cebu. Manang, ikaw na ang bahala kay Michael. At Yaya, ikaw na rin bahala kay Kate. Huwag niyo siyang papagurin at hayaan na mag-isa, bili nito sa mga katulong. Opo sir, magalang na tugon nila. Umalis na si David. Kaya naiwan kami ni Michael sa malaking bahay niya. Mama, matatagalan po ba si Papa? Tanong nito. Hindi naman anak, isang gabi lang, sagot ko sa bata. Pumasok na kami at naisipan kong makipaglaro sa kanya. Yung laro na magiging exercise sa akin. Kaso nga lang, hindi pa nag-iisang oras, may nagdo-doorbell sa gate. May naiwan yata si David na gamit kaya bumalik. Manong, ako na ang magbubukas, turan ko sa aming guard. Kumakain sila ng snack kaya ako na mismo ang nag-insist na buksan ito. Simpleng bagay lang kasi to, kaya hindi ko na kailangan ang tulong nila. At higit sa lahat, hindi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Humakbang na ako palapit sa may gate at dahan-dahan itong binuksan para papasukin ang kotse. But wait, hindi ito kotse ni David ha? Kaninong kotse ba yan? At sinong tao yan? Saglit lang po maam. Maling bahay yata ang napasukan nyo, magalang nasambit ko. Inalis niya ang sunglas na suot at taas kilay siya na tumingin sa akin. And who the hell are you? Bigkas niya na hindi ko nagustuhan ang unang salita na binigkas nito. Asawa ako ni David. Yung may-ari ng bahay na to, pakilala ko sa kanya.
Bumaba siya ng kotse at tiningnan ulit ako mula paa hanggang ulo. Ang pangit mo. Ang cheap mo masyado. Hindi ko rin bet ang kutis mo. At yung labi mo, sobrang putla. Kamukha mo si Katrina, pero mas maganda pa rin siya kaysa sayo, pang-iinsulto niya sa pagkatao ko. Sino ba kasi ang impakta na to? Talagang kinumpara pa ako sa ex-girlfriend ni David. Opo, hindi ako kasing ganda ni Katrina. But who are you to judge me? Tanong ko rito na may pagtatanggol sa sarili. Asawa mo si David pero hindi mo ako kilala? The heck? Kaya pala hindi niya sinasagot ang mga tawag ko dahil may babae na siyang kinakasama. Sobrang pait ng taste niya ngayon ha? Hindi man lang siya naghanap ng babae na pwedeng irampa at ipagmalaki, mahabang pahayag niya. Napakuyom ako ng kamao dahil medyo masakit na ang sinasabi nito. Pero sige, magpapakilala ako, she continue. I'm Eliza, the mother of David. At ipaprangka na kita, I don't like you for envy son. Then kausap at kaharap ko palang babae ay magulang ni David. Hindi ko lubos maisip na ganito ang itsura ng nanay niya. Tila dalaga kasi ito kung titingnan kaya wala akong kaalam-alam. Siyempre, medyo nahiya ako dahil nawalan ako ng galang. So, was about to say sorry, kaso hindi ko na nasabi dahil mas tinaas nito ang kilay niya nang lumabas si Michael. Mama, sino po siya? Pagtatanong nito. Yung reaksyon ng ginang, halos umapaw ang katarayan. Esvegad. May anak ka na? Ibig sabihin, disgrasyada kang babae nung nakilala ka ni David. Shit! Siguro ginayuma mo siya, mapanghusga na sambit niya. Hindi ho. Hindi ako ganun na tao para gawin yan sa anak niyo. Kung ako sa'yo, tanungin mo na lang si David kung paano kami nagkakilala, wika ko naman. Ayoko sa lahat na binabastos ako sa mismong harapan ng anak ko. At lalong ayoko sa lahat yung dinadamayan ang bata sa away. Wala kang ugali. Ako ang nanay ni David na kinakasama mo. Kaya dapat matuto kang rumespeto sa akin, saad niya ang respeto, binibigay yan sa tamang tao. Pero pasensya na, dahil hindi ka tao sa paningin ko, pagtuturan ko. And because of what I've said, sinampal niya ako ng malakas. Naramdaman ko ang hapdi, pero binaliwala ko lang. Huwag mo akong gagalitin. Dahil iba ako sa iniisip mo, madiin itong sabi. Opo. Ibang-iba ka nga. Dahil yung iniisip ko noon, mabait ka. Pero ngayon, nakita ko ang totoo mong kulay. Nagtataka tuloy ako kung anak mo ba si David. Kasi kung ang malas niya dahil naging nanay niya ang tulad mo. So excuse us, papasok na ako sa loob, wika ko at hinila ko na si Michael. Buntis pa naman ako kaya talagang mainit ang aking ulo. Mabilis akong mairita at mabilis kumulo ang aking dugo. Nawalan ako ng galang ngayon. Pero okay lang dahil hindi ko gusto na tinatapakan ang pagkatao ko. Sinulyapan ko ng tingin ang ginang na pumasok na sa kanyang kotse. Umalis na ito kaya nakahinga ako ng maluwag. Matapang lang ako kanina pero bigla akong nanghina dahil first time kong sumagot sa may edad sa akin. Mama, bakit po ganun ang mama ni Papa? Bakit ang taray niya, usisang bigkas ng bata? Hayaan mo na yon, anak. Ganun talaga kapag may edad, umiiba ang ugali, pagpapalusot ko. Wala kasi akong maisip na sagot kasi hindi ko rin alam kung bakit yon masama. Lumipas ang oras na wala akong ginawa kundi ang manood ng TV, mag-cellphone at makipaglaro sa anak ko. Naglinis din ako pero hanggang walis lang ang ginawa ko. 4 na oras pa lang ang tinagal, namimiss ko agad si David. Nasanay akong kasama siya at niyayakap lagi ang katawan ko. Nakakamiss din pala ang mokong na iyon. Napangiti tuloy ako nang maalala ko ang mga jokes at banat ng lalaki sa akin. Wala kahit corny, napapatawa niya ako. Saka lang ako natigilan nung tumunog ang messenger ko. Agad ko itong binuksan sa pag-aakala na si David ang nag-chat sa akin. Pero ang ngiti ko, biglang napawi nang makita ko ang pictures ng aking asawa na kasama ang babaeng kamukha ko. May nag-send sa akin na pictures at hindi ko alam kung sino ito. But one thing I know right now, magkasama si David at Katrina sa Cebu. Kumirot tuloy ang puso ko dahil sa aking nakita. I thought, he has a meeting. Pero bakit nito kasama ang ex-girlfriend niya? Hindi ako mapakali ngayon. Buntis ako at dapat iwasan ko ang ma-stress. Pero shit!
Paano ko magagawa yon kung magkasama silang dalawa? Ikakasal na kami ni David at magkakaanak na rin. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito ako makapag-react. Mahal ko ang lalaki at nangangamba pa rin sa pwedeng mangyari. Sagutin mo naman ang tawag ko, kausap ko sa sarili habang tinatawagan ang cellphone ni David. Nagriring lang ito pero hindi niya sinasagot ang aking tawag. Wala sa oras, napaupo ako sa sofa at napabuntong hininga. David naman. Please answer this call, bigkas ko ulit. Dialed his number again. And for the last time, sumagot ito. Sa wakas, sinagot mo rin David. Kumusta? Sino ba kasama mo sa Cebu? Tanong ko sa kanya. Gusto kong makasiguro. Gusto kong marinig mula sa bibig niya ang totoo, kahit na alam kong kasama nito si Katrina. I'm sorry, nasa meeting si David eh. And this is Katrina. May ipapasabi ka ba? Tugon nito dahilan para manigas ako sa pwesto. Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko inaasahan na pati cellphone ni David, hawak ng babae. Ano bang nangyayari? Ilang oras pa lang pero mainit na kaganapan na agad ang bumubungad sa akin. Tila nabaliktad tuloy ang lahat. Kung dati, hawak ko ang phone ni David. Ngayon, siya naman ang may hawak. Pakisabi na lang sa kanya, tumawag ang asawa niya di buntis, madiin na sambit ko. I'm considering myself as David's wife kahit hindi pa kami kasal. Alam ko naman kasi na doon ang patutunguhan ng relasyon namin. CJ. Ipaparating ko, tura nito at hindi ko na hinayaan na patapusin siya. Padabog kong nilapag ang cellphone sa mesa at hinilot ang sentido. Gusto kong puntahan si David. Gusto ko siyang sundan sa Cebu. But how can I do that if I don't even know kung saang part siya ng Cebu? Siguro, hihintayin ko na lamang siya na bumalik. Sa tingin ko naman, tatawag yon mamayang gabi. Alam ko kasi na hindi niya ako matitiis na hindi makausap. Kaya kinalma ko ang sarili at piniling matulog. Tulog ako sa mga oras na to habang nasa Cebu ang asawa ko. Panay-sulyap ako sa orasan dahil hinihintay ko na gumabi. 6 oras na, pero hindi pa rin siya tumawag. 7 oras na, pero wala pa rin talaga. Sumakto na 8 oras pero ni isang tawag mula sa kanya, wala akong natanggap. Dapat na ba akong kabahan? Dapat na ba akong magduda? Ayoko sanang mag-isip ng mali, kaso nababaliw ako dahil hindi pa rin tumatawag si David. So, decided na ako na mismo ang tumawag sa lalaki. Exactly 10 oras nang maisipan ko ito. Kaakibat ng bawat tunog ng ringtone niya ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinagot niya nga ang tawag ko, kaso bigla itong sumigaw na tila may kinakausap siyang babae. Tabi na lang tayo sa kama, Katrina. Dito ka na matulog, rinig kong saad nito. Unti-unting dinudurog ang puso ko habang sinasabi niya iyon sa dalaga. Ang sakit, sobra. Wala ako sa tabi niya. Pero hindi naman yata tama na iparinig niya pa ito sa akin. Tuluyan nang bumagsak ang luha ko at hindi ko na siya kinausap pa. Nasira na ang araw ko. Sirang-sira na dahil sa kanilang tatlo. Ang mama niya, si Katrina at siya. Hindi umuwi si David. Hindi siya umuwi at 2 araw na rin simula nang tawagan ko siya. Ang sabi niya, 1 gabi lang siya doon sa Cebu. Pero hanggang ngayon wala pa ang lalaki. Hindi ako manhid. At lalong hindi ako tanga. Alam ko na meron silang usapan ni Katrina. Usapan na magkita sila at magsama. Nandito kasi ako sa kumpanya ni David at tinanong ko ang mga empleyado doon. And they said, walang meeting na naganap sa Cebu. So after hearing that words, nanghina ako bigla. Napaupo ako habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Pinipilit ko na maging matatag para sa anak namin dahil ayokong maapektuhan ang pagbubuntis ko. Pero si David, gumagawa siya ng kamalian para saktan ako. At, tagos na tagos sa damdamin ko ang sakit na dinulot niya. Hindi sila nag-meeting ni Xiao. Hindi sila nagkita at nag-usap. Dahil ang totoong dahilan ng pag-alis niya ay si Katrina. Umalis siya para puntahan at samahan ang babae. Ex-girlfriend niya yon. Minahal niya yon ng buong buo. Samantalang ako, kamukha lang ni Katrina. Kamukha ng babaeng minahal niya. So what do I expect? Panakipbutas lang siguro ako. Ginamit niya lang siguro ako habang hinihintay na bumalik ang dalaga.
Akala ko pa naman okay na sila. Wala na akong dapat na ipangamba, pero bakit ang bilis niyang magbago? Ang bilis magbago ng isip niya. To the point that he lied to me. Nagsinungaling siya, para lang pumunta sa tagpuan nila. Kate, bigkas ng binata sa tapat ko mismo. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mata at hinarap si Derek. Boses pa lang niya, kilala ko na kung sino siya. You're crying. Pinaiyak ka ba ng bago mong kinakasama? Mabilis na tanong nito. Hindi ako sumagot, sa halip kinuha ko ang bag para umalis. Ano bang ginagawa niya sa kumpanya ni David? Kung mag-a-apply siya bilang empleyado, hindi siya tatanggapin dito. Mainit ang dugo sa kanya ni David, kaya imposible na makapasok siya. Saglit lang, Kate. I'm just concerned to your health. Narinig ko kasi ang chismis sa baba, buntis ka raw, wika muli ng lalaki. So what? Walang mali kung mabuntis ako ni David. Nakikita mo ba to, pagpapatingin ko sa engagement ring na suot ko? Ikakasal na kami. Magiging mag-asawa na kaming dalawa. Kaya pwede ba, wag mo na akong kausapin pa, Derek. At kung binabalak mong mag-apply ng trabaho sa kumpanya ni David, pinapagod mo lang ang trabaho mo, inis kong turan. Hindi ako mag-a-apply, Kate. Nandito ako dahil kailangan kong kausapin ang kinakasama mo, he replied. Para saan, curious kong bigkas. Umalis ako ng Pilipinas para tuparin ang pangarap ko, ang pangarap nating dalawa kasama si Michael. Kaso yung pangarap ko lang ang natupad dahil sumama ka agad sa iba. Sayang nga kasi inayos ko pa ang sarili ko para sa inyo, dahil gusto ko na bigyan ka ng magandang buhay, pero nauwi yon sa wala, malungkot na pahayag niya. I can see on his eyes na medyo nasaktan din siya sa nangyari. But it's too late dahil si David na ang mahal ko. I have my own company here in the Philippines, Kate. At kaya ako nandito dahil may kailangan kaming pag-usapan ni David tungkol sa partnership. Nalulugi na ang kumpanya na to, so I'm willing to help, he continue. Nalulugi? Hindi ko yata nabalitaan to, wala kasing binabanggit si David sa akin. Alam ko na merong problema sa kumpanya, pero hindi raw ito malaking sagabal. But shit, I don't have any idea na ganito pala ang kinakaharap ng kumpanya ni David. Tunog ulit ng messenger ko ang nagpamulat sa akin. Mabilis ko itong kinuha sa bag at tiningnan ang nadya. Hindi ko siya kilala. Dummy account yata to dahil walang picture sa profile. At yung name niya, hindi ko mabasa ng maayos. He sent me pictures. At ang pictures na yon ay si David at Katrina na magkatabi sa kama. Hubot-hubad sila na natutulog habang binabalutan ng kumot ang parte ng katawan nila. Pero mahahalata mo talaga na wala silang saplot na suot. Sa sobrang gulat, nabitawan ko ang cellphone. Si Derek na mismo ang pumulot nito kaya nakita niya rin kung ano ito. Tangina! Niloloko ka ni David, malutong na mura niya. Ano ba, akin na yan, pag-aagaw ko sa binata. Yan gasabi mahalali niya. Mahal thanks tawag nito, Kate V, he shouted. I feel so silly, right now. Hiyang-hiya ako dahil yung tao na pinagtatanggol ko, sinasaktan din ako. Kaya marahas kong inagaw ang phone kay Derek at tuluyan ang lumabas ng kumpanya. Buo na ang desisyon ko, pupunta ako ng Cebu. Nasend kasi sa akin yung hotel, kaya hindi ako mahihirapan na makita sila. Ilang oras lang yata ang biyahe patungo doon. So I think, maabutan ko pa si David. I need to see the truth. Baka kasi gawa-gawa lang nila ito para sirain kami. Halos tumagal din ang pagpila ko sa airport hanggang sa lumipad na ang eroplano patungong Cebu. Nagtanong-tanong lang ako kaya napabilis ang paghanap ko sa hotel. Habang papasok ako, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Number 204. Ito ang room na ginagamit nila. Kaya malakas ang kutob ko na nandyan sila sa loob. Nagdadalawang isip pa ako kung kakatok ba ako o hindi. Pero sa huli kumatok ako. Sino ba kasi yan? Hindi pa ako nagpapadeliver ng food. Kaya, David cut his words nang masilayan ako. Siya ang bumukas ng pinto. Binuksan niya ito habang tuwalya lang ang suot. Nakapulupot lang ito sa kanyang bewang na tila bagong shower ang lalaki. Kay Kate, bigkas nito sa pangalan ko. Ayokong umiyak. Ayokong umiyak sa harapan niya dahil magmumukha akong kawawa. David, ba't mo naman ako iniwan sa banyo?
Sunod na sambit ng babae nang lumabas ito mula mismo sa paliguan. That girl is Katrina. Sobrang kamukha ko nga siya. Magkaiba lang ang kulay ng aming buhok at mas maputi siya kumpara sa akin. Kete, I want to explain, saad niya pero malakas ko siyang sinampal. Yung luha ko tuloy-tuloy na bumuhos. Nahihirapan na rin akong huminga dahil sa bigat na nararamdaman ko. Buntis ako, David. Binuntis mo ako. Pero bakit nagawa mong makipagtalik sa ex-girlfriend mo? Ang daya mo naman. Ikakasal pa tayo, di ba? Wika ko sa kabila ng pag-iyak ko sa harapan niya. Binubuhos ko na ang sakit dahil hindi ko na talaga kaya pa. Hindi ko na kaya ang nakikita ko. Sana hindi mo na lang ako ginalaw kung babalik ka din sa kanya. Hindi ako parausan, David. At lalong hindi ako laruan, muli kong sabi. Pagalit kong inalis ang singsing at tinapon ito kay Katrina. Matalim ko siyang tiningnan sa mata kasabay noon, nagbitaw ako ng salita. Ang ganda mo sana, kaso ang hilig mong mag-recycle ng basura. Tinapon mo, pinulot ko, tapos inagaw mo ulit. Ang galing mo. Nakatulala akong naglalakad ngayon sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang mga paa ko. Buong akala ko kasi, hahabulin ako ni David at susundan para sabihin na hindi totoo ang iniisip ko. Pero hindi eh. Hindi niya ako hinabol. Pinabayaan niya ako. Hinayaan niya akong masaktan ng husto. Naiwan siya sa loob at pinili pa rin na samahan si Katrina. Sa oras na to, lutang na lutang ang isip ko at tila nawawala ako sa sarili. Medyo sumasakit na rin ang tiyan ko at nahihirapan ako na huminga. Kaso hindi ko pinansin ang sakit at patuloy lang ako sa paglalakad. Ate, dinudugo ka. Wika ng babae nang hawakan nito ang braso ko dahilan para matigilan ako. Talagang linapitan niya ako para ipaabot ang nangyari sa akin. Kaya dahan-dahan akong napatingin sa bandang ibaba ko at nasilayan doon ang dugo na umaagos sa mismong legs ko. Ang baby ko, utal na sambit ko na may takot sa dibdib. Tulungan mo ako, ang baby ko, baling ko sa dalaga. Humihingi ako ng tulong sa kanya dahil hindi ko alam ang hospital dito sa Cebu. Mrs., tutulungan kita. Relax yourself po, baka kung mapano ka pa, nag-aalala na wika nito. Yung galit ko kay David, inalis ko muna iyon sa isipan para atupagi ang bata sa tiyan ko. Ayokong mamatay siya. Ayokong malaglag siya dahil hindi ko makakaya na mawalan ako ng anak. Inalalayan ako ng babae na sumakay sa taxi. Sa sobrang bait niya, siya pa mismo ang bumayad ng pamasahe. Nakarating kami sa hospital at medyo hindi ko na kinakaya ang sakit. Ito ang naging hudyat para mawalan ako ng malay. Sa paggising ko, nandun pa rin ang babae na tumulong sa akin na makapunta dito. Kumusta ka ang pakiramdam mo? Buntis ka pala, kaya ka dinudugo, she said. Nang banggitin niya ito, naalala ko ang bata sa aking tiyan. Ay yung baby ko. Kamusta ang baby ko? Ito agad ang tanong ko. Wala akong pakialam sa kalagayan ko. Dahil ang gusto kong malaman kung ano ang kalagayan ng anak ko. Okay lang ba siya? Sinabi ba ng doktor sa'yo kung maayos pa rin ang baby ko? Turan ko ulit. Yumuko ito at bahagyang tumango. Sinabi niya. Pero wala na ang baby mo. Nalaglag ang baby mo, ate, sagot nito na medyo tinagalan pa. Hindi totoo yan, naiiyak na saad ko. Sinungaling ka. Hindi totoo yan. Buhay pa ang baby ko. Buhay pa siya dito. Diba, baby? Nandyan ka pa sa tiyan ni mama? Di mo iiwan si mama, diba? Magkikita pa tayo tapos kakargahin pa kita. Wika ko habang hinahaplos ko ang tiyan. Hindi na basta iyak ang ginawa ko, napahagulhol na ako sa harapan ng maraming pasyente. Sa isang room kasi, marami ang na-confine. Kaya maraming tao ang nakakita sa akin kung paano ako umiyak. Sorry, ate. Alam kong mahirap. Pero sabi ng doktor, dahil daw sa stress at napabayaan mo ang batang dinadala mo sa tiyan. Pasensya na ate, tugon ng babae. Niyakap niya ako para patahanin at pagaanin ang loob ko. Ang bilis ng pangyayari. Hindi pa nga siya tumatagal sa tiyan ko, kinuha na agad ito sa akin. David, madiin na sambit ko sa pangalan ng lalaking kinasusuklaman ko. Kung noon, mahal na mahal ko siya. Ngayon, puot at galit ang nararamdaman ko sa lalaki.
At nga pala ate, may masama ulit akong balita na natanggap, mahinang sabi nito nang kumawala sa yakap. This time, kumabog ng mabilis ang puso ko. Hindi pa nga ako tapos umiyak sa anak ko, meron agad na kasunod. Habang wala kang malay, may tumawag sa cellphone mo ate, pahayag niya muli. Sino? At aano raw, tanong ko na may pangangamba. Galing sa Manila ang tawag, ate. At galing ito sa hospital ng Manila. Sabi ng babae sa tawag na hospital daw po si Michael. Sinugod sa hospital ang anak niyo. Nag-aagaw buhay siya, ate, wika ng dalaga. Yung katawan ko, halos sumuko na sa mga nabalitaan ko. Matapos akong lokohin ni David, nalaglag ang bata sa tiyan ko. At ngayon, si Michael, nasa hospital at nag-aagaw buhay. Tangina! Bakit kailangan ipang maranasan ni? Bakit lagi siya? Pero bakit nga ba? Bakit nangyari yon kay Michael? Sa pagkakaalala ko, iniwan ko siya na magaling at masigla. Wala siyang sakit at mabibo siyang bata. Kaya paano? Anong dahilan? Ate, magpahinga muna kayo, bitiwan mo ako, matigas na saad ko. Akma kasi akong tatayo para umalis na dito sa hospital, kaso hinarang ako ng babae. Pero ate, dan sabi bitiwan if die. Hayaan if die. Hayaan is die, sigaw ko sa kanya at umagos muli ang luha ko. Walang katapusan na luha. Walang katapusan na sakit. Ganito ang paulit-ulit kong nararamdaman. Hindi ko po alam kung paano ko mapapawi ang lungkot at hapdi sa puso mo, ate. Pero kailangan mo munang magpalakas bago ka bumalik sa Manila, sambit niya sa akin. Pero hindi ko siya pinakinggan, sa halip tinulak ko siya ng malakas. Ate, tawag nito na may awa sa boses. Nawalan na ako ng anak. Namatay pa lang ngayon ang anak ko sa tiyan. At hindi ko na makakaya pa, kung pati yung panganay kong anak ay mawala. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mamatayan ulit, saad ko habang sinasabunutan ang buhok ko. Napaluhod ako sa sahig na parang baliw na nagwawala sa hospital. Michael anak, lumaban ka. Lumaban ka please, pagwiwika ko. Tumaas ang tingin ko sa litrato ng Diyos at nakiusap sa Kanya. Lord, wag niyo munang kunin si Michael sa akin. Siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang lakas ko, pakiusap ko rito. Para akong aso na nagsusumamo sa Panginoon. Ikababaliw ko yata kapag kinuha ulit si Michael. Ikakabaliw ko to. Balik Manila ako. Bumalik agad ako ng Manila kahit hindi pa ayos ang pakiramdam ko. Nakiusap ako sa babaeng tumulong sa akin na samahan ako dahil hindi ko talaga kayang hintayin na mag-umaga. Nanganganib ang buhay ni Michael. Nanganganib ang buhay nito kaya hindi ko matiis na wala siyang kasama. Namatayan na ako ng anak sa tiyan kaya sobrang bigat sa dibdib ang mawalan. Hindi ko nagawang protektahan si baby dahil mas inatupag ko si David. Kaya ayoko na itong maulit pa. Michael is in my life. Nung hindi pa dumating si David sa buhay ko, si Michael na ang nagpapasaya sa akin. So in short, I can't lose him. Hindi naman tumagal ang biyahe sa eroplano dahilan para matuntun ko ulit ang Manila. Agad naming tinungo ang hospital na binanggit sa text. Halos hingal na hingal akong huminto sa room na sinabi ng nurse sa amin. Pero hindi pa man ako nakakarating doon, nasilayan ko agad yaya namin sa mansion ni David. Siya yata ang dumala kay Michael dito sa hospital, kaya mabilis akong tumakbo palapit kay Manang. Si Michael, nasaan? Tanong ko rito. Kasunod ko pa rin sa aking likuran ang babae na nakilala ko sa Cebu. Siya ang umaalalay ngayon para masiguro ang kaligtasan ko. Manang! Sumagot ka! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Michael? Ano ba? Sigaw ko na rito. Madiin kong hinawakan ang balikat niya at inaalog-alog ito para magsalita. But instead of answering, she cried. Yung iyak niya, parang kakaiba ang pinaparating. Manang, usal ko muli na nanginginig ang boses. Maam, sorry. Sorry, maam. Hindi ko alam na malalason ang anak niyo. Sabi kasi nung nag-deliver ng food, galing daw kay David yung pagkain kaya pinakain ko kay Michael. Maam, hindi ko po alam. Ang tanga-tanga ko po. Hindi ko man lang tiningnan kung maayos ba ang pagkain. Maam, hindi ko po sinasadya, umiiyak na wika niya. Patuloy siyang nakahawak sa kamay ko habang humihingi ng tawad.
Lumuhod na rin siya sa aking harapan dahilan para mapasapo ako sa ulo. Sa sobrang panghihina, napapaatras na lang ako hanggang sa makasanday ako sa pader. Pipatay na po si Michael, ma'am. Tuluyan nang kumalat ang lason sa katawan niya. At nandun na po siya sa loob, tura nito habang tinuturo ang isang room ng mga taong namatay na. Parang ayokong pumasok doon. Kasi alam ko, hindi makakaya ng katawan ko ang makita si Michael na wala ng buhay. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang anak ko. Wala na yung bata na laging pinipikon ako. Wala na yung bata na laging sinasabi na mahal ako. Wala na yung anak ko. Wala na siya. Iniwan niya rin ako tulad ng ginawa ng kapatid niya sa akin. Iniwan nila ako. Eko puta. Sobrang sakit. Yan, sakit-sakit. Ati, bigkas ng katabi ko. Pasigaw ang iyak ko sa mga oras na to, sumisigaw ako habang sinusuntok ang tiles. Tama na, ate. Mas lalo mong sinasaktan ang sarili mo, pagpipigil niya ulit. Napayakap na lamang ako sa dalaga at patuloy na umiiyak. Kahit mabigat sa aking kalooban, nilabanan ko ang takot. Pumasok pa rin ako sa room kung saan nandun ang anak ko na nakahiga. Nakahiga siya habang binabalot ng puting kumot. Sa bawat hakbang ko, mga alaala ni Michael ang sumasagi sa aking isipan. Yung kakulitan niya, yung kaswitan niya at yung pagsasayaw niya. Mama, ang pangit mo po. Mag-ayos ka naman po para magka-boyfriend ka na. Jowain niyo na po ang mama ko, para may papa na ako. I love you, mama. Ikaw ang best mama sa akin, mama ang pugi ko. Buti na lang hindi ako nagmana sa'yo, naghihintay na girlfriend ko sa dagat, mama. Kailangan ko nang balikan siya, mga katagang, paulit-ulit kong naririnig sa bibig niya nung hindi ko pa nakilala si David. Kaya ang hirap para sa akin nakalimutan siya. Ang hirap mawalan ng anak. Hindi lang isa ang kinuha, kundi dalawa. Dalawang anak ko ang namatay sa araw na to, Michael, anak. Gising ka naman Nandito na si mama. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Lagi na kitang isasama kahit saan ako pumunta. Kaya bangon ka na dyan. Bumangon ka na, turan ko sa bata na mahimbing na natutulog. Yung tulog niya, wala nang gising na mangyayari. Tuluyan na siyang sumama sa Panginoon. Iniwan niya agad ako na durog ang puso. Anak ko Gising na Gumising ka naman. Strong kid ka diba? Ikaw ang hero ni mama? Ikaw nga lagi nagtatanggol kay mama kapag may umaaway sa akin noon, diba? So please, ipagtanggol mo naman ang sarili mo. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya, Michael. Hindi ko kaya to, pakiusap ko, kahit alam ko na wala ng kasiguraduhan na mabuhay siya. Ang lamig ng katawan ni Michael. Putlang-putla ang labi niya, pero sa huling pagkakataon, hinalikan ko ang bata. Nung umulan yata ng kamalasan, nasalo ko siguro lahat. Sa isang araw, madaming nangyari. At lahat ng yon halos masalimuot. I love you, anak. Ikaw at ang kapatid mo ang gagawin kong lakas para labanan sila. Lahat sila, gagantihan ko. Lahat sila, ipaparanas ko ang sakit na dinadanas ko ngayon. Lahat sila, babalikan ko, madiin na bigkas ko. Binubulong ko ito sa tenga ni Michael bilang pangako. Hahanapin ko ang hustya para sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagdudusa. Pagod diti day maging esay kete. Pagod diti akong umiyak. Panahon na rin siguro para lumaban ako. Lutang lutang nay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko ayusin ang sarili. Wala na kasi yung taong nagpapalakas lagi ng loob ko. Wala na yung inspirasyon ko para labanan lahat ng problemang dumating sa akin. Iniwan ko muli si Michael dahil inaayusan pa siya para ilagay sa kabaong. Balak ko na kasing pumunta ng mansion at kunin ang mga gamit ko para umalis na sa demonyong lugar na yon. Alam ko kasi na wala pa doon si David. Ayoko muna siyang makaharap at makita dahil tiyak mandidilim lang ang paningin ko sa lalaki. Pinapasok naman ako ng guard sa loob. Pagkatuntun ko roon, nakikita ko agad ang lungkot sa mukha nila. Maging sila kasi napamahal na rin kay Michael. Patuloy silang nagsusori at sinisisi ang kanilang sarili dahil hindi nila nagampanan ng mabuti ang trabaho. Kaya umiti lang ako ng pilit kahit ang totoo, wasak na ang dibdib ko.
Ayoko rin naman magalit sa kanila dahil aminado akong may kasalanan din ako kung bakit namatay si Michael. Kung hindi ko sana inatupag si David, siguro buhay pa siya ngayon. Kung sana, sinama ko siya sa kumpanya, siguro hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang kamay niya. Ang dami kong pagkukulang. Kaya sobra-sobra tuloy ang pagsisisi ko sa nangyari. Gusto kong makita ang pagkain na pinadala dito. Ang pagkain na may lason, bigkas ko na may galit sa pananalita. I want to see the food that caused my son into death. Sige po ma'am, mabilis na tugon ng isa. Agad siyang pumunta ng kusina para sundin ang utos ko. Pagkabalik niya, isang pizza ang pinakita nito. Pizza na paborito ni Michael. Pizza na pinapangarap lagi ng anak ko na matikman. Araw-araw din kasi bumibili si David ng ganito. Kapag nanonood kami, pizza lagi ang kinakain namin. Pero imposible na si David ang may gawa nito. Imposible naman kung patayin niya ang anak ko. Namukhaan niyo ba ang nag-deliver ng pagkain pag-uusal ko? Hindi po ma'am. Halos mata lang kasi ang nakikita sa lalaki. Saka, tiwalang-tiwala po kami dahil yung suot niya, halatang nagtatrabaho siya at taga-deliver talaga, wika nito bilang kasagutan. Hindi ko pa matukoy kung sino ang may pakana ng lahat. Pero isa lang ang nasisiguro ko, babalikan ko sila. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para maging malaya ang anak ko. Yes, sige, thanks, tinutungangan nyo. Diba, sinabi di si inyo din itapon nyo ilabas dyan gamit kete. Sigaw ng ginang mula sa likuran ko. Sa tingin ko, galing ito sa taas kaya hindi nito nahalata ang presensya ko nang pumasok. Lumingon naman ako para harapin siya habang gigil na gigil ang aking kamao. Ang ginang na tinutukoy ko ay ang ina ni David. Hindi na ako magtataka kung bakit nalaman niya agad ang pangalan ko. Makapangyarihan siya kaya kahit sino, pwede niyang utusan para paimbestigahan ako. Sa naisip kong ito, marahil isa siya sa hinihinala ko na suspect sa pagkamatay ni Michael. Kung anong ginagawa dito, muling bulyaw niya nang makilala ako. Umuusok ang ilong nito, samantalang ako, kalmado lang. Humakbang ako ng humakbang para makarating sa pwesto na kinatatayuan niya. Huwag kang mag-alala, aalis naman talaga ako sa mansyon na to, pero huwag kang kampante, dahil hindi ko titigilan ang pamilya mo, nakangisi kong sabi. Gusto ko maging palaban kahit durog na durog ang kalooban ko. Binabantaan mo ba ako? Kasi kung nakakatawa ka. Tingnan mo nang mabuti ang sarili mo, halos asin lang yata ang kaya mong ibiling ulam. Walang-wala ka sa yaman namin. Dahil sa paningin ko, isa kang dukha na kumakapit sa mayaman para magkapera. So stupid, pagmamaliit nito sa akin. Hinahayaan ko lang na batuhin niya ako ng masakit na salita, dahil dito ko kukunin ang pagiging porsigido ko na higantihan sila. And by the way, kung ako sa'yo, bumalik ka na sa dati mong trabaho. Ang pagiging pukpok sa club. Alam ko kasi na mismo nang gumiling at humubad sa harapan ng maraming lalaki. Kaya umalis ka na. Hindi ko kailangan ng katulad mo dito sa mansyon ng anak ko. Masyadong bumabaho ang amoy kapag nandito ka, she said again. This time, huminga ako ng malalim at tumawa ng malakas. Mahabang tawa ang ginawa ko dahilan para mainis ito. Nababaliw ka na. Wala ka na sa katinuan. Mabuti na lang talaga at natauhan si David. Pumatol na siya kay Katrina. Nagkabalikan na sila. Kaya kasal na lang nila ang hinihintay ko. Kasal at ang apo na alam kong mabubuo sa tiyan ng babaeng gusto ko para kay David. Interesting, right? Yung pangako niya sa'yo, tinupad niya ulit kay Katrina. Wika nito kaya natigilan ako. Mas lalo akong nagagalit kay David. Mas binibigyan niya ako ng rason para kamuhian ko siya ng husto. Pero hindi. Hindi ko hahayaan na matuloy ang kasal nila. Hindi ko hahayaan na sumaya sila habang ako nagdudusa pa. Oh! Natahimik ka yata. Masakit ba, Kate? Well, you deserve that pain. Gaya kasi ng sinabi ko, maling tao ang binabangga mo, she continued. Inangat ko ang ulo ko para ipahiwatig sa kanya na hindi ako apektado tungkol kay David. David is just trash for me. Kaya walang rason para masaktan ako sa kanya. At kung nasasaktan man ako ngayon, ang mga anak ko ang dahilan. Pero hindi ako papayag na ako lang ang masaktan. Because you also deserve this, sambit ko at malakas ko siyang sinampal.
Don't care kung sino siya. Ubos na ang pasensya ko. Don't worry, practice lang yan. Kaya kabahan ka na, huling bigkas ko. Binurol na si Michael. Binural ko siya sa mismong bahay na tinirhan namin dati. Yung bahay na sinalba ni David kasama ang bahay ng mga taga rito. Hindi ito tuluyang sinira dahil nga binayaran ng lalaki ang lupa para mapaalis ang mga tao. Noon, halos kabutihan lang ang nakita ko sa kanya. Ito ang naging hudyat para mahalin ko siya. Pero dahil sa nangyari sa mga anak ko, yung pagmamahal ko biglang nawala at napalitan ng galit. Nakaupo lang ako malapit sa kabaong ng bata. Pinagmamasdan ko ang nakangiti niyang litrato. Kahit anong pilit ko na maging matatag, kusang pumapatak ang luha ko sa tuwing iniisip ko na hindi na babalik ang anak ko. Hindi na babalik si Michael. Hindi ko na siya makakasama pa. Hindi ko na siya makakausap pa. Hindi ko na siya mahahalikan pa. Hindi ko na maaamoy ang kilikili niya kapag napapawis ito. Yung mga dati kong nakasanayan biglang naglaho na parang bula. Tahimik na sana ang burol ni Michael. Tahimik na sana ang paligid, kaso may dumating na mga armado. Nagsyalisan ang mga tao nang magwala ito. Yung upuan, sinisipa nila. Pati yung pagkain na dapat sana sa lamay, tinapon nila. Jose. Tumigil kayo. Tigilan niyo Day, malakas kong sigaw habang pinipigilan sila. Hanggang dito ba naman, sisirain nila ang huling araw ng anak ko. Hanggang dito, patuloy nilang sinisira ang buhay ko. Sabi ng tumigil kayo. Kahit Vic lang si anak tigilan niyo din Hindi kayo naawa turan ko ulit. Pasensya na Mrs., pero sinusunod lang namin kung ano ang utos sa amin, wika ng isa. Sinong nag-utos, tanong ko sa kanila. Si Sir David Ho. Siya mismo ang nagsabi na paalisin ang mga tao dito, sagot niya dahilan para mapaatras ako ng konti. Si David. Si David ang nag-utos. Bakit niya ba ginagawa to sa amin? Akala ko ba mahal niya si Michael? Akala ko ba mahal niya ako? Pero putangina. Bakit? Hayop. Hayop David. Hayop ka Hayop kayong lahat. Hayop. Livir hayop kayo, bulyaw ko ba may malutong na mura? Ako na mismo ang kusang nagwala dahil tuluyan ang sumiklab ang galit ko. Nababaliw na ako. Parang gusto kong pumatay ng tao. Saan niyo dadalhin ang anak ko ha? Bitiwan niyo siya, bigkas ko nung buhatin nila ang kabaong. Pero hindi nila ako pinakinggan dahil tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng kalsada. Ibinaba na nito ang kabaong at iniwan kami. Wala akong choice kundi ang mapaluhod. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nila akong pinasakitan. Lahat sila walang awa. Lahat sila walang puso. Kahit patay na ang anak ko, hindi pa rin sila tumitigil. Pangako anak, ibabalik ko sa kanila ang ginawa nila sa atin. Luluhod sila sa harapan ko at ipapadila ko sa kanila ang sapatos ko, madiin kong sambit habang hinahaplos ang salamin ng kabaong. Puno ng puot ang bawat bigkas ko nito. Sumabay na rin ang buhos ng ulan sa nararamdaman ko. Pati panahon, sinasabayan ako. Siguro siya ang nabibigatan sa nangyayari sa akin. I was crying while the rain continued falling. Ganitong sitwasyon ang makikita nyo kapag dumaan kayo sa kalsada. Kaya pati mga nasa sasakyan napapatingin sa gawi ko. Nakikita ko ang awa nila sa kanilang mata na halos ang iba, napapatigil at bumababa sa kotse para bigyan ako ng pera. Pero mariin ko itong tinanggihan dahil pinapakita lang nila na mahina ako. Hindi pera gan kailangan ni. Hustisya para si anak Ben, gusto kong makuha, malakas na turan ko sa bawat taong lumalapit. Hustisya ang kailangan ko. Hustisya na iiyak kong sambit. Sa pang-anim na beses na huminto, may isang lalaki ang nagbigay sa akin ng panyo. Hindi ko ito tinanggap kaya siya mismo ang lumuhod para punasan ang mukha ko. Hawak-hawak niya rin ang payong para hindi na ako maulanan. Nandito na ako, kate. Hindi na kita iiwan ulit. Hahanapin natin ng sabay ang hustisya para sa anak natin, malungkot na saad ni Derek. Si Derek nga ang nasa harapan ko. Base sa kanyang reaksyon, nasasaktan din ito sa sinapit ni Michael. Kahit pinagkaik mo siya sa akin, hinding-hindi ako magtatanim ng galit sa'yo. Because in the first place, ako ang nagkulang.
Galit na galit din ako, Kate, nung sinabi ng tauhan ko na wala na si Michael. Kung alam mo lang, halos mabaliw din ako sa bahay, wika niya at napaluha na rin ito. Ewan ko ba, pero nakonsensya ako sa ginawa ko kay Derek. Dahil sa pagmamahal ko kay David, pati sariling anak ng lalaki, pinalayo ko sa kanya. And here we are, parehong luhaan dahil nawalan kami ng anak. I'm sorry. Ang tanga ko, actually, it's not your fault, Kate. Alam kong masakit para sa atin ang nangyari, but we need to be strong, pahayag nito at isinanday ang ulo ko sa dibdib niya. Sumama ka na sa akin, Kate. Handa akong ibigay sa'yo ang kumpanya. Basta maging akin ka lang ulit. Ibalik natin yung dating tayo na masaya pa. Kasi hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo, he continued. Ito na ba? Ito na ba ang scene para mabago ang buhay ko? Ito na ba ang sign para umangat ako at higitan sila David? Kung ito na yon, hindi ko na ito tatanggihan pa. Para kay Michael, handa akong mahalin ka ulit Derek, bigkas ko bilang pagpayag. Babalikan ko sila. At ipapakita ko kung sino ang winasak nila at tiniriis na parang insekto.